Magamit ng Panginoon, malinis sa kasangkapan. Pag-pray niyo rin po ako na ang Panginoon po siyang maitaas po sa akin pong buhay. Amen. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ang ating pong teksto ay makikita dito sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 13. Sabi po niya rito, Ephesians chapter 6, 10 to 13. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Bago po tayo magpatuloy, dalangin na tayo po'y manalangin. Pangunan tayo ni Brother Ding. Ang banal na Panginoon sa mga. Maraming salamat, Panginoon, sa nabasang teksto siyang pagbabata naming pag-aral sa oras na ito. Panginoon, dalayan namin na pagpalain mo ito, amang Diyos. Hindi lang sa aming kaisipan, kundi sa aming mga puso na patuloy na mapakain ang aming mga kaluluwa, mabusog at higit sa lahat, amang Diyos. Na higit kami mapagtagumpay sa aming buhay spiritual. Panginoon, tulungan mo amang Diyos sa iyong mensahero na itinayo. Bigyan mo naman ng karunungan, gagaling sa iyo, inspirasyon na makalangit, at higit sa lahat amang Diyos na masaysay ang hiwagan ng banal na salita, na may kaliwanagan, may ayon sa iyong katwiran at katotohanan amang Diyos. At tuloy amang Diyos na siya magtagumpay, ikaw rin Panginoon ikaw ay mabigyan ng kalwalhatian at kami rin Panginoon ay mabusog. Kaya tinatagubilin namin ang mga bagay na ito, aming dalangin at inaangkin ng tagumpay sa pangalan pa Jesus, pamisama. Amen. Amen. Glory to God. Ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat po na How to be victorious in our Christian life. Tayong lahat mga kapatid, kapag sinabing Kristiyano tayo, sa panahon kasalukuyan, tayo nagtagumpay na sa ating buhay spiritual. Ibig sabihin, na-defeat, natalo na natin ang kalaban kasi nagkaroon tayo ng chance para mapaglingkuran na ating Panginoon at siya'y, yan ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Saan nagsimula yan? Nang napakinggan natin ang tunay na turo ng Panginoon at tayo'y nag-decide na talagang paglingkuran ng Panginoon sa ating mga buhay, talo na ng diablo di ba? Natalo na natin ng diablo, di ba? Kaya sabi nga, every believer is called to live a victorious Christian life. Kaya una, kailangan natin tayo nakinig ng salita ng Panginoon. Kaya salamat sa mga listener natin. Kasi kung paano tayo naligtas, siyempre sa pakikinig, di ba? Sa pakikinig doon nanggagaling ang panampalataya, di ba sabi ng Biblia. Kaya kung tayo naligtas, ganun din sa mga nakikinig sa oras na ito, maaaring may mga hindi paligtas, may chance para sila maligtas sa kalooban ng Panginoon upang sila ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Pero tayo mga Kristiyano, sa araw na ito, sa oras na ito, tayo tinuturuan kung paano tayo lalong magiging mapagtagumpay, be triumphant. Kasi hindi pwede na Kristiyano na tayo ngayon, tapos magkampante na tayo na okay na. Diba? Parang ganun. Hindi. Kung na ibig sabihin nito, ito nangyari sa ating buhay, hindi by accident. Diba? It comes from intentional preparation. Diba? Intentional. Nag-decide tayo na sundin ang ating Panginoon. Ha? Talagang nagpakababa tayo dahil alam nating iniibig natin ang Panginoon. Kaya merong spiritual strength dito. Hindi pwede na yung mahina tayo dahil ang Diyos ang kakampi natin Sa Panginoon nanggagaling ang kalakasan natin spiritual. Kaya kailangan, kailangan nating malaman na merong spiritual battlefield.
Merong labanang espirituwal. Ah, Hindi naman nanggagaling yun sa kalakasan ng tao, hindi nanggagaling sa kaalaman ng tao. Hindi tayo marunong, wala tayong kaalaman, walang kalakasan. Kaya praise God, kagaya ng pagkakataong 'to, privilege. Magamit tayo ng Panginoon sa malaking bagay. Wala tayong anuman, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, may pagkakataon na gagamitin tayo ng Panginoon, hindi man tayo matalino, pero dahil sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon, gagamitin tayong malinis sa sangkapan ng Panginoon. Diba? Sabi nga ni si Pablo, nire-remind tayo na may ano tayo sa spiritual battlefield, may kalaban tayo. Di ba? Na minsan ito ay magpapahina sa atin, magbibigay ng discouragement pinsan, magbibigay ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, papagalitan niya. Pero may good news. Di ba? Ano yung good news na yun? Kasi, sabi nga, God never designed us to live defeated. Di ba? Kung ang Diyos nagtagumpay sa ating buhay, at habang tayo nabubuhay, sa tulong ng Panginoon, tayo magiging mapagtagumpay sa ating buhay spiritual. Praise God! Yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral po sa oras ito, sa ating binasa sa Ephesians chapter 10 to 13, merong tatlong essential truth dito kung paano tayo magiging mapagtagumpay sa ating buhay Kristiyano. Napag-aralan po natin. Una po, yung kanyang binanggit sa Ephesians 6:10, sabi niya rito, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Diba? Dito mga kapatid, sinasabi na ni Pablo, di ba? Be strong in the Lord, napakaganda sa English and the power of His might. Ang kalakasan sa tao limitado lang, di ba ba? Pero yung power from God, di ba? Yung kapangyarihan na gagaling sa Panginoon, yun ang kailangan nating matamo sa ating buhay spiritual. Di ba? Yan ang kailangan natin na strength comes from God, not ourselves. Di po ba mga kapatid? Sabi sa Psalms 27:1, di mabasahin to. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I afraid? Kung nasa Panginoon tayo mga kapatid, wala tayong dapat katakutan. Kasi lahat ng bagay ay nasa Kanya. Di ba? Yung kalakasan na kailangan taglayin ng isang tunay na Kristiyano ay complete. Hindi tayo pwedeng manghina pag nasa Panginoon tayo. Manghihina tayo kapag lalayo tayo sa Panginoon. Di po ba? Napakagandang pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon mga kapatid. Lagi natin isipin mga kapatid, wala tayong anuman. Sabi ko kanina, minsan yung iba may katalinuhan, yung iba magaling magpaliwanag, yung iba magaling sa kung meron din dyan yung nag-aaral pa sa mga Bible school, pero yung knowledge lang at walang tunay na pagsunod sa Panginoon, nonsense sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon yung paano natin sinusunod ang kanyang kalooban. Kailangan alam natin. Kaya minsan yung ibang tao, hindi natin sila pwedeng i-judge. Hindi natin sila pwedeng sabihan, maski kapatid natin si ganito, si ganyan. Ano na yan? Mga bagay na nonsense. Kailangan yung buhay natin, yan ang salaminan natin. Tingnan natin ating buhay. Kung ito ba'y nasa kalooban ba tayo ng Panginoon? Kung tayo ba'y lumalakad sa kanyang kalooban? Di po ba? Kasi nag-nais ng Panginoon maging victorious ang ating paglilingkod sa kanya mga kapatid. Sapagat ang Diyos ay siya yung tunay na strong I-impart lang sa atin, ibabahagi sa atin yung kanyang kalakasan upang tayo maging mapagtagumpay sa mundong ito. Diba? Ano pa sabi niya nga, God's power makes us able. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? In-offer ng Panginoon ng kanyang kalakasan. Kailangan tayo mag-trust sa Kanya. Kailangan nating ibigay ang full trust sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa kanyang sulat sa John 15:5,
Sabi niya rito, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Salamat sa Panginoon, connected tayo sa ating Panginoon, di ba? Noong tinanggap natin ang Panginoon, sabi sa Efeso, yung pader na sagabal diyan na nakaharang, di ba? Giniba ng Panginoon kasi nag-decide tayo na lapitan natin ang Panginoon, na tayo'y sumunod sa kanyang kalooban. So nag-iba ang pader, nagkaroon tayo ng naibalik yung relationship natin sa ating Panginoon. Napaka hindi natin masukat ang pag-ibig ng Panginoon sa akin. Bakit tayo? Bakit ako? Bakit ikaw? Bakit tayo ngayon naglilingkod sa Panginoon? Sa dinamay-dami ng tao, salamat sa Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya ngayon meron tayong connection. Di ba sabi nga nila, kung wala tayo sa Panginoon, halimbawa yung telephone, di ba? Parang putol siya, di ba? Halimbawa yung mga hindi ka nagbayad ng di ba, pinuputol, di ba? Pero sa Panginoon, binayaran niya ang ating kaligtasan. Na-redeem tayo dahil sa ginawa niya sa pagbubuo ng kanyang dugo. Tayo'y naibilang sa kanyang iglesia, di ba? Napakalaking pribilehyo nito, mga kapatid. Kaya ano man ang ating ginagawa sa oras na ito, tayo nagtatrabaho, tayo nag-aaral, tayo may pamilya, hindi pwedeng mawala ang ating Panginoon sa ating mga puso, di po ba? Kasi connected tayo eh. Ngayon, kung yung privilege sa binigay ng Panginoon, maliit o malaking karunungan yan, ginagamit natin, di ba? Para hindi kunin ng Panginoon. Hindi lang tayo minsan parang kagaya ng iba, parang medyo obvious yung na, kasi alam natin minsan yung, alam mo, mga pastor natin, mga minamahal nating kapatid, pupunta sila sa iba't ibang dako, nagmi-mission sila kung saan. Pero may ibang kapatid diyan baka nananalangin para sa kanila, di ba? Yung isang kapatid na nananalangin para maging mapagtagumpay isang gawain, di ba? Para maging mapagtagumpay yung isang kapatid. Minsan nagpapatotoo tayo, sinasabi natin na yung isang kapatid natin ay may problema, hindi tayo ay automatic na nananalangin kasi kaisa tayo, di ba? Kaisa tayo sa iglesia ng Diyos. So ibig sabihin hindi tayo kakaiba. Sa yung topic kanina, di ba? Walang pagkakabaha-bahagi. Siyempre, di ba? One mind, one soul, one spirit, one God. Yan ang ating Panginoon. Isa lang ang layunin natin. Di ba? Hindi yung maitas ang sarili natin, Amen. kundi ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Ano bang mission natin? Kung sa school may mission, vision, di ba? Sa trabaho natin, meron din ganyan. May vision. Sa iglesia ng Diyos, meron din. May tanong, bakit natin tinanggap ang Panginoon sa ating mga buhay? Meron din tayong mission at vision dyan, di ba? Nais natin ang Diyos na maluwalhati. Nais natin, kung papayang tinanggap natin ang Panginoon, yung mga minamahal natin, kakilala natin, mga katrabaho natin, kung maaari, may lapit din natin sa ating Panginoon. Mga minamahal natin sa buhay, di ba? Kung tayo nakakilala sa Panginoon, kailangan sa oras na ito, ma-secure muna natin o malaman muna natin kung paano tayo magiging mapagtagumpay. Kasi hindi pwedeng pang isang araw lang, isang linggo, isang buwan, ilang taon lang ang paglilingkod sa Panginoon, kundi panghabang buhay. Kasi alam natin mga kapatid, hindi dito ang final destination natin. Di ba? Napag-aralan natin mga nakaraan, may temporary, merong final abode. Di ba? May final destination. So tayo, sabi nga, we're just pilgrims. May malalakbay lang sa mundong ito mga kapatid. Kaya husayin po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon. Kasi wala tayong magagawa, sabi nga, kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kaya sa mga kabila ng mga ginagawa ng kalaban, may mga temptation, discouragement, sometimes fear, trial. Pero sabi nga kanina, magalak tayo. Sapagat may Diyos tayo na siyang magpapalakas sa atin. Meron ding tinatawag na daily defense brings daily victory. Diba? Kasi kapag tayo nabubuhay mga kapatid, pagising pa lang natin sa umaga, nagpapasalamat tayo kay God. Na may buhay pa tayo na tayo buhay pa,
pero alam natin na may battle. Huwag natin kalilimutan 'yan. Kaya kung alam natin may battle, sa umaga pa lang paggising na humihingi na tayo agad ng tulong ng ating Panginoon, eh. Kasi wala tayong magagawa sa ating sarili lang, wala tayong kakayahan maski ikabisa man natin kabisado mo man ang Bible, mental knowledge, alam mo man lahat, kaya mo i-explain, pero yung pagsunod, hindi natin nagagawa, wala rin, 'di ba? Kaya kalooban ng Panginoon sabi nga, um, hindi lang ito one time event, yung victory is not, a one time event, 'di ba? It is a daily walk with God, 'di ba? Papaano tayo lumakad sa Panginoon? Kailangan sa ating buhay sa araw-araw, ah, kailangan maging ayon sa kalooban ng Panginoon, sabi natin, "Lord," 'di ba, "I cannot do this alone," 'di ba? Hindi natin kakayanin 'to, kailangan natin ng humihingi tayo minsan ng, "Strengthen me today, God," 'di ba? Bigyan mo po akong kalakasan, Panginoon, kasi wala po akong kakayahan. Aminin at sabihin mo, mahina tayo 'pag wala ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa ating mga buhay. Kaya sabi nga, "Be strong in the Lord." Pangalawa, ano pong lifestyle parating sa atin dito? Sa ating binasa kanina, sa verse 11 and 13, Ephesians 6:11, sabi po nga rito, "Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay." 'Di ba? Salamat sa Panginoon. Sabi nga, kung babasahin natin 'tong, susunod pa nito, nandito pinagkakalob sa atin yung complete spiritual armor, 'di ba? Hindi partial, complete. Kasi not partial na optional, kasi sabi nga, kapag hindi kumpleto kasi parang kung may kulang, halimbawa, hanapin sa atin ng Panginoon yung kulang pagdating ng tamang panahon, baka dun tayo mabigo. Kasi sabi ng Panginoon, complete. Kaya nga sabi niya, the complete armor of God. Gusto niyang ibahagi sa atin. Kasi nandito yung tinatawag na, protection natin, 'di ba? Kung sa mga sundalo, 'pag sila nakikipaglaban, may mga training, proper training, hindi puwede training-training lang, 'di ba, yung iba? Kailangan yung proper training, kailangan yung standards. Meron silang standard, eh. So hindi ka puwedeng sumabak sa labanan na hindi ka naka-complete armor, hindi ready yung susuot mo, mga suotan mo, hindi rin ready yung kaisipan mo, yung puso mo. Kailangan complete, 'di ba? Kaya itong armor natin, protection natin, kailangan complete din. We are not fighting a small enemy kasi minsan ina-underestimate natin, eh, na okay lang kasi ganito, kinaya ko nga noon, eh, kaya ko rin ngayon. Hindi, tatandaan natin, our adversary, ang diablo matalino din 'yan. Kung saan tayo mahina, dun tayo titirahin, 'di ba? Oo, kasi hindi puwede na ano, eh, Amen. hindi puwede na magkampante lang tayo. Parang yung mga ano rin 'yan, eh, parang mga boksingero din, 'di ba? 'Di ba, hinahanap muna yung kahinaan, hanggang dun nila tatamaan para matumba o malipit ang kalaban. Gano'n din ang diablo, meron diyang sariling strategy, determinado din siya upang ang isang Kristiyano ibalik sa buhay makasalanan. Kung siya'y determinado, kailangan mas determinado tayo kung paano natin masunod ang Panginoon upang maging success, maging victory, triumphant ang ating buhay spiritual sa oras na ito, sa araw na ito. Kaya ipinagkaloob dito yung mga, complete armor na binanggit. Basahin natin mga kapatid, sa 13 to 18, basahin ko muna. Sabi dito, "Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan." Bukod dito,
ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So ito po yung tinatawag na na-describe ni Paul, yung about sa complete armor of God, di po ba? Napakarami po nito na complete nga po eh, na kailangan taglayin ng isang tunay na Kristiyano. Kung ating titingnan, nabanggit dito yung belt of truth, di ba? Yung mga sundalo, kung titingnan natin, bakit sila may belt? O sa literal na lang, halimbawa, wala kang belt, medyo maluwag yung suot mo, di ba? Yung belt kasi talagang upang hindi mahulog, di ba? Halimbawa, hindi mahulog yung suot mo, di ba? Kailangan natin yung belt of truth. Sa ating buhay Kristiyano, kailangan ayaw nating mahulog sa ating buhay spiritual. Amen po? Gusto ng Panginoon yung maging matatag tayo, maging mapagpatuloy tayo. Yeah? Yan ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Salamat sa Panginoon. Kailangan nating bigkisang maigpit, di ba? Yan ang sinasabi ng memory verse natin palagi eh. Alam natin, nung simula bata tayo, alam natin, first Kawikaan 4:13, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Nandito na tayo, lumalakad na tayo sa daan ng katotohanan. Pero sabi niya, hawakan mong maigpit. Kasi darating ang mga darating ang mga pagsubok, darating ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Kapag hindi natin hawakang maigpit ito, maaari tayong mahulog. Di ba? Kung mahulog man tayo, makapagbabalik sana tayo agad sa Panginoon. Kasi ang buhay sa mundong ito, panandalian lang. At kung hindi pa natin pangahawakang maigpit ito, higpitan natin yung ating belt. Ibig sabihin na belt of truth. Alam natin yung katotohanan. So, bakit pa tayo alis sa Panginoon? Bakit pa tayo manghihina? Bakit tayo ay uurong? Di ba? Kaya pinag-aaralan natin victorious Christian life. Kasi nais ng Panginoon, maging mapagpatuloy, matagumpay hanggang dulo. Nabanggit din dyan yung breastplate of righteousness. Di ba? Yan yung kanina sinasabi natin eh. Kapag sa literal, yung about under dito sa may breastplate, di ba? Yung nung unang panahon, yung panahon ng mga Romano, nakikita natin may mga palaso, may mano, di ba? Anong target? Number one, target mo puso eh. Di ba? Kasi kaya nga may breastplate of righteousness. Alam natin yung righteousness. Alam natin kalooban ng Panginoon. Kaya ingatan natin mga kapatid. Kailangan may panangga rin tayo. Di ba? O, hindi lang belt, meron breastplate. Bakit? Yung puso natin, kumusta? Ating Panginoon. Kumustahin natin ang ating mga puso, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung may problema, ilapit natin sa Panginoon. Huwag natin ilapit kung kani-kanino. Lalo na, we're talking about spiritual. Kailangan yung spiritual na buhay natin sa Panginoon lang. Minsan pag sa wrong person tayo nalapit, anong i-advise ng hindi Kristiyano? Baka sabihin niya, lalo na yung mga Kristiyano pero may problema. Kailangan yung sa matatag tayo. O kung ayaw naman natin na madaya talaga, sa Panginoon na tayo. Yung iba sabi, di ba may mga minsan merong mga isumbong mo kay ganito, di ba? Kapag may problema about sa financial o sa personal, sumbong sa kay ganito, di ba? Meron mga programang ganun. Sa atin naman, magsusumbong, ilalapit natin sa ating Panginoon. Di ba? Hindi kung kani-kanino. Pero, need natin yung mga kapatiran na humingi ng minsan prayer, ng advice, di ba? Kasi hindi natin kakayanin eh. Pero, siyempre sa Panginoon talaga. Meron din, nabanggit kanina yung the gospel of peace. Di ba? Sabi ng Bible, anong pagkaganda ng mga paa ng mga anak niya na nagdadala ng ebanghelyo, di ba? Kaya,
kung dinadala natin ang, ebanghelyo natin Panginoon, mapalad tayo. Isang privilege 'yan, isang, um, napakagandang, image On. bilang anak ng Panginoon nating madala yung kanyang kalooban, madala yung kanyang mga salita. Sapagkat yan ang kanyang naisin na sa ating buhay na ipangaral ang kanyang mga salita. 'Di ba sa Marcos 16:15-16, our Great Commission, no? Go ye into the world and preach the gospel, sabi ng Panginoon. Tayo inutusan ng Panginoon, inatasan ng Panginoon para maganap natin ang mga bagay na ito. Kasi we're saved to serve, di po ba? Hindi naman tayo nakakilala sa Panginoon para mag-sitting pretty lang. Sabi nga, sa maikling bagay lang, pag nakita yung buhay sa atin bilang isang tunay na Kristiyano, halimbawa, nasa trabaho ka, nasa school ka, maya-maya tataka ka, bakit ikaw tatawagin na mag-prayer? Bakit kaya? Di ba? Bakit? Minsan, simple lang. Nasaan ka man, nakikita nila, nagpe-pray ka bago manalangin, di ba? Kaya pala ikaw tinatawag. Nakikita nila yung buhay mo, hindi kagaya nila. Actually, dito, malamig dito sa Canada. Sasabihin ng mga kaibigang bago, dahil okay ka, sabihin, okay to, okay. Yayain ka nila. Sabi nila, punta ka naman minsan sa bahay. Magpahinga ka naman. Mag-break ka naman. Mag-bonding naman tayo. Minsan mag-shot tayo. Yan ang mga term nila. Diba? Siyempre, tayo naman marami tayong kaibigan pero dun lang. Pero ang ginagawa naman natin, pinapatuto natin kalooban ng Panginoon na hindi na kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin na tayo may bagong buhay na, lalo tayo tumatanda na, di ba? At nakakilala tayo sa Panginoon. Kaya sabi natin na out na tayo sa mga bagay na yun. Naranasan na natin ang mga bagay na yun at ngayon ay binago na tayo ng Panginoon, may bagong buhay na pinagkalob ng Panginoon at hindi na tayo um, wala na tayong bisyo, di ba? Oo. Maintindihan naman nila yun. Pero yung pagiging kaibigan, lalo kapag naipapahayag natin ang kalooban ng Panginoon, magandang bagay may pagpatuloy, di ba ba? May pagpatuloy. Kasi kung tayo naligtas, kailangan din nilang maligtas. Agawin natin sila sa apoy ng kapahamakan. Pero mangyayari yan kapag ang buhay natin ay magiging maayos sa harapan ng Panginoon. Yun ang kailangan na may lapit natin ang ating mabuhay talaga sa ating Panginoon. Na bakit din yung shield of faith, di ba? Oo. Ito yung pang-defense natin, di po ba? Pang-defense natin. Ha? Sa awit Psalm 7:10, sabi po dito, ang aking kalasag ay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid sa puso. Di ba? Nanggagaling sa Panginoon na ating kalasag. Salamat sa Panginoon. Kasi sa mga labanan din po, di ba? Kapag may shield ka, halimbawa, may mga kalaban ka, may shield ka, hindi ka basta-bastang, alam mo, tatagayin ka or what. Hindi ka basta-bastang direkta lang matatamaan. Di ba? Sa atin naman, meron din tayong kanang shield of faith. Alam natin yung ating sinampalatayanan, meron tayong panampalataya na siyang magiging gabay natin upang tayo magiging mapagtagumpay. Di ba? Yung faith natin noon, alam nating mahina tayo, wala tayo sa Panginoon. Di ba? Pero ngayon nasa genuine na turo tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, alam natin ating sinampalatayanan. Amen? Kaya alam natin yung faith natin. Kumustahin natin ang ating mga buhay spiritual sa Panginoon. Di ba? Siyang panlaban natin eh. Paano ka lalaba? Paano ko sasanggan yung mga salita ng, halimbawa may nagsabi lang sa'yo, ganito, ganyan. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi naman pwedeng mamuhay ng matuwid at banal. Hindi naman pwedeng malis mo yung mga bisyo mo na instant. Kasi puro kalakasan pantao lang eh. Alam nila, nanggagaling nasa tao rin yan, sabi nila. Nasa tao rin yan. Kaya kung tayo ay hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon, hindi natin may didepend yung salita ng Panginoon kasi hindi tayo nag-aaral eh. Kaya lang mag-aaral pa rin tayo ng salita ng Panginoon.
Sabi noon sa amin, nasa DepEd pa kami, sabi, ang ano daw, ang pag-aaral continuous learning, 'di ba? Ganyan din sa salita ng Panginoon, kailangan tuloy-tuloy pa rin. 'Di porket sabihin mo, "Alam ko na 'yan, narinig," 'di ba? Hindi tayo dumedepende sa ating sariling kakayahan, katalinuhan, sabi nga kanina, sa ating Panginoon lang. Nabanggit din dun yung helmet of salvation, 'di ba? Kailangan ma-protect natin yung salvation natin. Yan ang kalooban ng Panginoon. Ah, Kailangan nating ipakilala sa kanila kung paano tayo naligtas. Kailangan kailangan ma-impart din natin 'yan, 'di ba? Yung tunay na salvation. Kasi hindi natin puwedeng sabihin na, ang isang tunay na naligtas sa Panginoon, yung sinasabi ng iba na 'pag naligtas ka, okey na. Maski magkasala ka, ligtas ka pa rin. Hindi puwede, hindi 'yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi 'yun ang totoo, 'di ba? Tayong nasa Panginoon, kailangan 'pag alam nating naligtas tayo, talagang, kaya nating, ibahagi sa kanila yung tunay na kaligtasan. Hindi yung, "Oo, oo nga." Parang gano'n lang tayo tatango-tango kasi hindi natin talaga alam, kailangang proteksyonan natin, eh. 'Di ba sa mga ano 'no, dahil pinag-aralan natin dito yung complete armor, eh. 'Di ba? Makita natin yung mga helmet ng ano, talagang mga bakal, mga ganyan, talagang hindi basta-bastang nababasag. Hindi parang mga sa construction ba, minsan puwedeng mabasag yang mga yun, eh. Pero sa armor of God, hindi puwedeng mabasag. Yung salita ng Panginoon kailanman hindi dapat mabasag yan. Hindi puwedeng madagdagan, hindi puwedeng mabawasan. Nasa puso na natin yan, eh. Yung iba nag-aral ng theology, salamat sa Panginoon mga kabataan natin medyo ano yung theology, yearly, meron diyan, eh, sa paniki. Bakit? Kasi kailangan ma-preserve yung totoo. Hindi puwedeng habang pagtanda natin nadadagdagan, nababawasan, eh, hindi yan. Nakatanim na yan sa puso't isipan natin, nandito na, alam na natin na ang Panginoon ang nabubuhay sa atin. So, hindi kailangan, wala na yung ano, wala ng ibang turo, 'di ba? Wala ng ibang turo kundi ito na yung totoo, 'di ba? Isa pa yung sabi ko, sword of the spirit, 'di ba? Yung word of God, yan palagi yung ano, kasi sabi sa Romans, lahat ng pinapatubay ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So, by the Holy Spirit, gina-guide tayo at kapag tayo'y lumapit sa sanctification, yung Holy Spirit tumitira sa atin. So, anong ibig sabihin? Tayong mga Kristiyano lalong naging matatag, malakas sa ating buhay spiritual. So, kapag itong complete armor of God nasa atin, tayo magiging malakas, magiging powerful tayo. Because sabi nga, God equips us for every situation. Ano mang mangyari sa ating buhay, ano mang darating sa ating mga buhay, dahil ang Panginoon alam niya kung paano tayo magtagumpay, gagawin niya ang pagtatagumpay. Iba-iba po ang ating sitwasyon sa ating buhay spiritual. Iba ang pagsubok ni kapatid na ganito, ibang pagsubok ni kapatid na ganyan. Pero sabi nga, 'pag tayo naging mapagtagumpay sa tulong ng Panginoon, mas ma mas mahalaga pa yang napagtagumpay na pagsubok kaysa yung gold, 'di ba? Kasi lalo tayong lalakas sa tulong ng Panginoon. Amen? Ano pa po mga kapatid, sabi rito, put it on completely. Kaya sabi kailangan nating isuot 'to na kumpleto, Hindi puwedeng, yung ano mabigat kasi, 'di ba? Sabagay nung panahon ni David, ni Goliath, 'di ba si David, ang bigat naman niya, sabi niya ayaw niyang magsuot ng ganyan, 'di ba? Pero ginamit niya ang salita ng Panginoon, "Sa pangalan ng Panginoon, sa araw na ito ibibigay ka niya sa akin," 'di ba? Binigay ng Panginoon. Pero sa atin pinag-aaralan natin sa araw na ito, kung ito ang kalooban ng Panginoon. Kasi sa ating buhay kailangan, hindi puwedeng may murmur tayo, eh, murmuring complaints. Kasi hindi nakapasok ang mga Israelita noon dahil mga murmur of complaints sa Canaan, 'di ba? Kailangan walang murmur and complaints. Sabihin natin, "Oh, ito lang kasi, komportable ako dito, eh, ito ang mga tao, eh." 'Di ba? "Dito ako komportable, so dito lang." Yung ba yung kalooban ng Panginoon? Tanungin natin, "Panginoon, ito ba ang kalooban ng Panginoon?" Kasi kung hindi yan ang kalooban ng Panginoon, hiwalay, 'wag nating hanapin yung comfort natin. Kailangan hanapin natin yan sa ating Panginoon, 'di ba? Meron pa po rito mga kapatid, sabi niya rito,
Yung yung partial armor, napakadelikado yan, 'di ba? Sabi nga, partial armor is dangerous. If even one area of your spiritual life is unprotected, the enemy will attack there. Doon tayo titirahin ng kalaban. Kaya kung saan tayo mahina, doon tayo magpalakas sa Panginoon. Alam ko ang bawat isa kaya may pagkakaisa tayo eh. 'Di ba? Nananalangin tayo. Hindi mo hindi natin tinitingnan yung kapatid. Kasi pag puros yung kapatid natin, pag malakas siya, malakas din tayo. Pag humina siya, possible din madamay tayo. So kalakasan, nanggagaling sa ating Panginoon, sabi nga kanina, titingin tayo sa ating Panginoon. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sabi ng Bible. So ang Panginoon lang ang perfect. So doon tayo tumingin. Di ba? Para hindi tayo manghina sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Di ba? Kasi every day, ha? Every day, every moment, kailangan tayong dala-dala natin itong full armor of God. Sa pato mga kapatid, sabi nga rito, kailangan din nating i-recognize, ha? We must recognize the real enemy and stand firm. Diba? Sabi sa nabasa natin kanina sa 12 and 13, yun nga. So, dahil meron tayong mga armor, so kailangan alamin natin na may kalaban tayo. Hindi yung ang kalaban ba natin hindi yung mga tao, hindi yung asawa natin, hindi yung mga anak natin, yung mga coworker natin, hindi yung ibang tao. Pero ginagamit ng diablo 'yan. Ginagamit ng diablo, 'di ba? Pero hindi sila ang tunay na kalaban natin, 'di ba? Kagaya ng binanggit niya kanina sa ating mga binasa, hindi naman physical na labanan 'to eh. Spiritual na labanan 'to mga kapatid. Kaya ano sinasabi niya? The Bible tells us our real battle is against spiritual forces of darkness. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, kaya sinasabi na ito, ito magandang exercise din natin ito eh. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na kayo'y itinakwil na. Kaya yung meron din tayong sabi nga spiritual check-up sa ating sarili, ha? Pag nagpapa-check up tayo, 'di ba? Ang ginagawa natin, lumalapit tayo noon, palaging doktor, check up eh, 'di ba, doktor, 'di ba? Kasi kailangan natin gumaling 'pag may masakit tayo. Ngayon ang payo ng ating doktor, lalo na sa spiritual, ah, spiritual life. Kasi hindi puwedeng ipa-check up mo yung kapitbahay mo. Oh, bakit gano'n? Sabihin mo kasi may problema siya, yung kapatid mo ipapa-check up mo. Lord, idadalhan mo siya, may problema siya. Kailangan yung spiritual life natin, yung kanyang spiritual life natin. Yung buhay natin, siyasatin natin ating mga sarili sa Panginoon. Kasi baka mamaya, oh, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Hindi, may chance tayo para lumapit sa Panginoon. Di po ba? Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo mga kapatid na minsan may meditation tayo eh. May meditate, minsan nakahiga lang tayo sa kwarto or maya-maya marinig natin yung pagtawag namin, sabi niya, oh, yun pala nagme-meditate na tayo, meron ng ano sigad sa atin, pinapaalala. So nakaupo tayo, gusto natin minsan nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, 'di ba? So nagbibiyahe tayo, so gusto natin makinig ng music, yung mga word of God, yung mga o kaya makinig o manood ng mga minsan palagi ko natsetsempuhan yung ano, eh, gustong-gusto ko yan, eh, yung ano nila sa paniki, yung Singspiration. Kasi minsan sa trabaho ko minsan natsetsempo yung mga oras na gano'n. Sabi ko, maghanap tayo ng paraan kung papaano natin ma-enjoy yung ating buhay spiritual, upang paano tayo lumakas sa ating Panginoon. Kasi kailangan natin maging mapagtagumpay nga mga kapatid, eh. Hindi lang puro inisip natin problema, trabaho, makapanghihina yan, eh, 'di ba? Magiging paraan 'yan upang manghina tayo. Minsan yung katrabaho mo, 'di ba? Oh, o yung mga nasa paligid natin. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman tayo dapat mag-focus do'n, ha? Darating na panahon lilipas tayo sa mundong ito. Hindi nagkamali ang Bible, sabi niya,
The heaven and the earth shall pass away, but my word shall not pass away. Lilipas lahat ng bagay, pero salita ng Panginoon mananatili. Ngayon kung tayo'y, darating sa puntong 'yan, ano ang sasabihin natin sa Panginoon? Ano kaya mga kapatid, Kaya sa ating buhay na ito mapalad tayo mga kapatid na sabi nga kanina, alamin din natin kung saan nanggagaling, ha? Ang kalakasan ng Panginoon, ang kalakasan din ng kalaban. Kung malakas tayo ngayon, hindi puwedeng umi-stop diyan. Kaya sabi nga, be aware of Satan's strategies. Maging aware din tayo. Kasi minsan meron yung mga tinatawag na yung compromise, 'di ba? Baka mamaya mapasok tayo sa compromise. Konti lang naman, saglit lang naman. Yun pala, yun ang silo ng diablo. Mag-ingat tayo mga kapatid. Minsan dinadaya tayo ng diablo, lalo na kapag trabaho natin, yung boss natin lang nagsabi, di ba? Isipin ba natin baka matanggal tayo? Sabi ko sa ating sarili, kung ang Panginoon ang nag nagbigay ng trabaho, perfect yun, di ba? Kung nagbigay ng sitwasyon na about sa mga minsan pagsubok, perfect yun, di ba? Pero kung naglalaro lang sa isip natin, baka kasi wala yun. Kasi sarili natin kaunawaan, sarili natin kakayahan, sinasabi natin. Kaya isipin natin, lagi lumapit tayo sa Panginoon. Walang ibang makakagawa ng bagay na ating ikapagtatagumpay kundi ang Panginoon lang. Sabi nga sa 1 Peter 5:8, ito nire-remind tayo ng salita ng Panginoon mga kapatid. Ano sinasabi rito? 1 Peter 5:8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Ha? Kaya napaganda mga kapatid Napakaganda ang paalala ng mga kapatid. Hindi lang sa inyo, pati sa akin. Sa ating lahat, di ba? Sa English be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Mga kapatid, ganyan ang diablo, hindi natutulog. Kung tayo mga Kristiyano, minsan merong nagmi-midnight, merong may mga maaaring umattend ka or nagbabasa ng Bible na sobra-sobra, para malugod ng Panginoon. Pero tatandaan nila ang diablo all the time. Yung mga oras, mga minuto na ibig sabihin na maaaring hindi tayo connected sa spiritual. May mga bagay na nasa trabaho tayo, nasa mga ibang kaisipan tayo, doon pumapasok ang diablo, di ba? Doon pumapasok, gumagawa ang diablo. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga, nire-remind naman tayo ng Panginoon. Bagamat binabantayan tayo ng kalaban, pero ang Holy Spirit nandiyan naman na nagre-remind sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Siyang gumagawa ng pagtatagumpay. Minsan, yung kahinaan, ilapit natin sa Panginoon. Yung kamalian natin, kahinaan tayo, tao tayo, doon tayo doon tayo kabilang. Mayroon tayong kahinaan. Pero salamat sa Panginoon, may kalakasan din pinagkakaloob ng Panginoon, di ba? Kaya sabi nga, we must stand firm in God's power. Yan lang nasa Panginoon. Di ba? Ephesians 6:13, sabi nga rito, yung binasa natin kanina, kailangan, ito yung manatili sa atin mga kapatid. Di ba? Magsiko kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Wala tayong ibang gagawin kasi kailangan nating makatagal. Yun ang term Kailangan nating magtagal sa araw ng masama. Sa mundong ito hindi tayo exempted sa mga masama, sa mga nasa sanlibutan natin. Hindi tayo exempted. Pati sa gawa ng diablo. So, pinipilit na tayo, ibalik kung mahina tayo. Gusto niya completely mag-backside na tayo. Kaya kung tayo malakas ngayon mga kapatid, magpakalakas pa tayo sa Panginoon. Kung tayo mahina, lumapit tayo sa Panginoon. Di ba? Wala po tayong magagawa kundi kalooban lang po ng Panginoon. Yan ang kanyang naisin. Kapag sinabing stand firm in God's power, hindi natin kailangan mag-retreat. Hindi natin kailangan mag-compromise. Hindi natin kailangan mag-give up. Hindi natin kailangan na matakot sa kalaban. Kundi tayo maging malapit sa Panginoon.
Yan ang nais ng salita ng Panginoon. Kaya, anong sinabi niya sa Romans 8:37? Itong napakagandang bagay na palagi natin nababasa. Romans 8:37. Magsimula tayo sa 35. Sino maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahuwaran o ang panganib o ang tabak? Gaya nga susulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay tumawag. Salamat sa Panginoon. Tayo magiging mapagtagumpay. Walang sino man ang mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kapag yan ang nasa puso't isipan natin, kapag yan ang palagi nating inilalapit sa ating Panginoon, tayo magiging mapagtagumpay sa ating buhay spiritual. Wala na tayong ibang hanapin pa, mga kapatid. Yung sa mga bagay sa mundo ito, sabi nga kanina, di ba, lilipas din. Oh, lilipas din yan. May maganda tayong tahanan, may magagana tayong sasakyan, may magandang future tayo, magandang trabaho, lilipas yan. Pero kumusta ang ating buhay spiritual? Masasabi na ba natin na sa ating pinag-aaralan na talagang tayo'y matagumpay na sa ating buhay spiritual? At pang hindi, salamat sa Panginoon, may pagkakataon para makalapit tayo sa Panginoon. Kagaya natin pinag-aaralan, sabi nga, victory is not only possible. It is a promise to those who rely on God. Kaya sa Panginoon lang tayo eh. Kanino tayo asa? Sa Panginoon lang. Di po ba mga kapatid? Wala tayong anuman. Kailangan nating mamuhay na victorious. Sa ating pinag-aralan, sabi nga, di ba una kanina, be strong in the Lord. Ano pa? Put on the whole armor of God. Recognize the real enemy and stand firm. Stand firm. Kaya sa Corinthian, hindi nagkulang pa noon sa aking paalala. Ang nagakalang siya'y nakatayo. Mag-ingat na baka mabuhan. Kaya kailangan natin maging tumayo na firm. Ibig sabihin, hindi yung hapay-hapay. Di ba? Ayaw ng Panginoon ng hapay-hapay. Maging firm tayo. Alam na natin ang kalooban ng Panginoon. Matagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit pa tayo babalik? Di ba? May mga bagay minsan nagpapagulo sa ating buhay spiritual. May mga bagay maaaring madipit tayo. Pero ngayon, kailangan araw na to, kailangan mag-decide tayo ng talagang wala. Wala na tayong ibang pupuntahan, kundi sa Panginoon lang. Sabi nga ng mga lads, kanino kami pupunta, Panginoon? Di ba? Kanino tayo? Aasa kundi sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sa ating pinag-aralan, sabi nga, God is already equipped us for triumph. Di ba? Walk in His strength. Wear the full armor of God and stand in His authority. Di ba? Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Napagandang bagay na maglingkod sa Panginoon. Wala nang ibang bagay na sa mundong ito na nais natin gawin kundi mapaglingkuran na ng Panginoon. Napapagod tayo sa ating trabaho, ang ating katawan ay humihina. Pero kailangan yung ating buhay spiritual lumalakas araw-araw. Kailangan tayo maging mapagtagumpay sa tulong ng Panginoon. Kaya praise God na hindi mo po ako harapat-dapat at ang Panginoon siyang tutulong sa atin, sa akin, sa ating lahat na lalo tayong maging malapit sa ating Panginoon upang tayo maging mapagtagumpay. Sabi nga, yung mga paraan para maging victorious sa ating Christian life. Praise God. Kaya yan po ang ating pinag-aralan sa Diyos po ang papuri. Balik po natin kay Brother Ding.